Samantala, alisin na sa sirkulasyon ang mga lumang perang papel na inilabas noong 1985. Simula 2016, bawal na raw itong gamitin ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Kung unang tingin lang, baka mapagkamalan mo ngang walang pinagkaiba ang bago at lumang perang papel ng Pilipinas. Pero pansinin ang imahe ng mga bayani at dating presidente sa pera. Yun hong mga bayani natin na nandoon din sa lumang serye, sila pa rin, ngunit sila ay mas bata kaysa doon sa nakita natin doon sa lumang serye. Bukod sa mismong disenyo, mapapansin ding may optically variable device o OVD patches. Kaya nagbabago ang kulay sa mga bagong pera na inilabas noong 2010. NGC o New Generation Currency Series ang tawag sa mga pera na meron ding halaga ng pera sa watermark bukod sa imahe ng bayani o dating Pangulo. Ang mga ito na pangontra raw sa pamemeke wala sa mga lumang pera na inilabas noong 1985. Kaya nagdesisyon ang BSP na simula sa 2017, didispatchahin na ang mga lumang banknote. Ikukulay yung 20, tapos iimprentahan ng 1,000 o ng 500. Tapos iimprentahan nila yun ng 500 at saka ng 1,000. Kaya lang ngayon, pixelized na yung ginawa natin. Hindi nawawala yung denominasyon doon sa watermark. Para mapuwersa ang publiko na ipapalit na ang mga lumang pera, ipagbabawal na ang paggamit ng mga ito simula January 2016. Ang pagpapalit naman ng mga ito sa bangko hanggang huling banking day na lang ng taong 2016. Tinatayang mahigit kalahating bilyong piraso ng perang papel ang kailangan palitan. Ang halaga niyan, pag pinagsama-sama, aabot sa mahigit 100 bilyong piso. Bago man o luma ang ating pera, bawal pekein, dungisan o gamitin sa mga bagay o gawaing nakakasira rito. Ang mga pasaway pwedeng pagmultahin ng hanggang 200,000 piso at pakulong ng hanggang 3 taon. Halimbawa po ang pera idinidikit sa bagong kasal na ang ginagamit pin or perdible. Nasisira po yung pera natin. Nawawala po yung integridad ng ating pera. Cesar Apolinario, GMA News.